Nakaluto na ako ng pancit, my friends and friends. Gagawa kami ng sweet ham. Dalawang paa ng pork. Mukulo na yung lagkit kong sinaing. Imamarinate ko siya sa oyster sauce at dito sa chicken oil. Ang malagkit at halo-haloin ko lang. Yan na, my friends and friendship. Okay na siya. Welcome back to my channel. Today is Sunday, the 24th of the month of December. At 31st pala, sorry my friends and friendship, is the 31st of the month of December. At mamaya, mawawala na ang year 2023. At we welcome na natin ang 2024. Today's vlog is about magpe-prepare ako ng aking mga handa mamaya. So mamaya pa ako magpe-prepare ng hapon. Iba naman, inabibili ko naman sa store yung mga ibang malay puto, kutsinta, binibili ko yung mga ibang mga luto-luto lang, hindi naman ganong karami. Kaunti lang ang aming handa dahil hindi naman naubos at kami lang naman dito ang kakain sa loob ng bahay. Ilan lang kami dito, hindi naman kumakain yung asawa ng anak ko ng mga niluluto kong mga Filipino food. So my friends and friendship, Happy New Year sa inyo dyan sa Philippines. Tapos na kayo dyan at sana'y nag-enjoy kayo sa New Year ninyo at sa mga pagkain niyo sa pagkainan ninyo. At sana ay yung mga nag-iinom ng mga alak, sana ay ilalagay lang sa tiyan, wag sa ulo at wag niyong pabayaan yung mga sarili na kain lang ng kain at tapos matutulog. Okay. So my friends and friendship, ingatan lang ang ating health at oo, minsan lang itong handaan pero piliin lang ating kinakain at ingat lang tayo sa ating mga kinakain. My friends and friendship, again, Happy New Year sa inyong lahat. At sana, wish ko lang ang 2024 ay magbibigay ng magandang buhay sa ating lahat. Okay, magkakape muna ako, my friends and friendship. Ngayon ay magluluto. Unahin ko muna magluto ng aking pansit dahil may patlak si Judela at magdadala siya sa trabaho. Yung anak kong isang nurse sa Kaiser, kaya kukunin niya ito mamayang tanghali at yung mga iba naman sinabay-sabay ko na lang ay para sa amin mamayang gabi sa aming New Year. Magigisa na ako ng aking sibuyas at bawang para sa pansit. Yun. At gagawa lang ng pansit. Ay no, may mga kanya-kanya tayong diskarte ng paggawa ng pansit. Ako, kayo, meron din kayo paano naman ang mga diskarte ninyo. Kaya ganun din ako. Kaya papakita ko ang sa atin paano naman ako magawa ng pansit. Ito yung chorizo bilbao. Lagyan ko ng oyster sauce. Pabili ng oyster sauce. Wala na. Ipapanghuli ko ito mamaya. Malapit ang maluto yung pansit. Lagyan ko ng chicken oil. Seasoning. Tubig. More tubig. Madami ang tubig dahil yan kasi ang napitigas. Lalagay ko na itong chicken broth. Chicken broth dagdag sa lasa. Ihalo ko na yung carrot kasi medyo matigas-tigas yung carrot. Malalaki kasi ng mga carrot. Ang pinakahuli ko ang ilalagay kong luto na yung pancit, itong cabbage.
15 minutes later. Nakaluto na ako ng pansit, my friends and friendship. At ito ay ibibigay ko to kay Judella. At ito ay para sa amin mamaya, preparation. Hindi kami nagluto ng madami, pero may mga lulutuin pa kong mga pagkain. Kaya ito ay dadalhin to mamaya sa Vallejo. Okay, breakfast muna ako, my friends and friendship. Ako ay nagugutom na. At ito pa may mga natitira kaming mga fish na niluto ko kagabi. At may barbecue na inuwi si Chanel from the party last night. Kaya nandyan lang yan. Kaya ang kakainin kong rice ngayon, ang bread ngayon ay ang croissant na nabili ko sa Costco kahapon. Do you want croissant? Do you want croissant bread? You want croissant bread? Ayaw ni Papa ang croissant. Pero ako gusto ko ito sa kape. Masarap. Ayan mo. Kaya magkakape na kami. Ayan ang At ayan kay Zoe is waffle and egg. Ayan din kay Papa. May banana pa akong natitira. Papa Agoy. Okay. Kain muna tayo, my friends and friendship. Okay. Nagawa kami ng sweet ham, 2 paa ng pork. Kaya ilalaga ko muna to para maalis ang kanyang amoy-amoy. At saka ko ilalaga sa Sprite. Abangan na lang niyo, my friends and friendship. Sinisimulan ko na ngayong maghiwa ng ating gagawang minudo. My friends and friendship, hihiwain ko itong pork belly. At ito yung picnic na pinili ko pang picnic na pork shoulder. At ito naman, ito ay nilalaga ko. Sinasabay-sabay ko na hanggang sa lumambot at mamaya ko na ito. Pero timplado yan. Pero mamaya, aalisin ko na yan dyan at itatapon yung kayang pinaglagaan para maalis yung kung ano ang mga amoy-amoy. At ito naman ay ang niluluto kong sinasaing ko na biko. Magbibiko ako. Yun, para mamayang gabi. Nire-ready ko na kaagad para mamaya i-finishing na lang. Ay, ayan, maghihiwa muna ako nito, my friends and friendship. Akin lahat ang trabaho dahil hindi ko naman maasahan ang asawa ko. Katulad doon na siyang nagluluto nung time pa na wala pa siyang sakit, na mga bata pa kami. Siyang nagluluto. Pag may piyesta, siya talaga ang nagluluto. Sa kanya ako natuto na magluto ng kung ano-ano. Kaya ngayon, solo ko. Dahil hindi na siya nagluluto, ako na. Kaya abangan na lang ninyo. Mukulo na yung malagkit kong sinaing. Ayan, mukulo na din. Ito naman ay hinihiwa ko. Ito na ang nahiwa kong pang minudo. Ako, my friends and friendship, lahat ng bagay na papag-aralan, lalo na kung disable ang asawa mo, wala na akong inaasahan. Sarili ko na lang ang inaasahan ko. Dahil siya umaasa na din sa akin. Dahil hindi na masyado siyang makagalaw. Pero noong bata siya, wala akong trabaho. Siya lahat ang gumagawa. Halos mga pagkain ka kumakain. Gigising ako, kakain lang ako. Ngayon, sabi ni God siguro, tapos ang obligasyon ng asawa mo sa'yo, ikaw naman para sa kanya. Yun, give and take. Kaya ganun ang buhay. Kaya hindi ako basta makapag-decide right away na magbabakasyon sa Pilipinas. Chinek-check ko muna ang sarili niya kung okay siya sa pagbakasyon. Minamatyagan ko. Kaya chinek-check ko kung okay ba siya dyan na magbakasyon. Yung inoobserbahan ko lang ba siya, my friends and friendship. Hindi ako basta-basta na, katulad noon na, bakasyon tayo, ganitong man. Pinamatyagan ko, kasi unpredictable ang kanyang health. Dialysis person ka ba naman? Halos hindi na makagalaw. Halos, gumagalaw din siya. Ang problema ay hindi na katulad ng dati. Mahina na siya. Lalo, sana, this coming 2024 ay maging happy tayong lahat at in good health. At bigyan pa tayo ng mahabang buhay na makapag-serve pa ng husto sa mga apo at sa mga ibang nangangailangan. Okay. Imamarinate ko siya sa oyster sauce at dito sa chicken oil. At ihalo-halo ko muna. Katamtaman lang, kaunti lang ang nilalagay ko. At baka pagtagal umalat. Tapos lalagyan ko ng kaunting soy sauce para mamaya pag nagluto, magtitimpla na lang ako kung ano ang kulang. Tansya-tansya lang ang lahat. Lalagyan ko siya ng kaunting sugar. Dahil mamaya ay maghahalo din ako niya ng tomato sauce. At lalagyan ko muna siya ng kaunting soy sauce. Okay. Huwag mo nang dadamihan. Hanggang sa dyan lang. Mamaya,
bibili tayo. Lulutuin ko pa yung liver mamaya. Igigisa ko muna yun bago ihalo dito para mawala yung langsa. Bibili pa ako ng liver na nakalimutan ko kahapon. Bumili ng liver. Hindi ko pwedeng ihalo dito na ano pa na hindi pa hilaw ang liver. Gusto ko igigisa ko medyo. Igigisa bago ihalo dito at nalalangsahan ako doon sa amoy. Ayun. Lalagyan ko sana ng apple cider vinegar. Ayun. Ihalo ko lang siya dito. Mamarinate ko muna siya. Mamayang mga 4 o'clock or 5, lulutuin ko na. Nire-ready ko na. Kaunti lang ang ginawa ko dahil hindi na mauubos. Kaya ng kaunting. Ayan. Marinate ko na siya, my friends and friendship. Luto na yung sinaing kong malagkit. Gagawin kong biko at ito na yung pang sweet ham ko. Ilagak mamaya ko na yan sisintensyahan at titimplahin. At ito na yung kumukulo-kulo na itong coconut milk ko. Nalulutoan ko ng biko. Hindi ko pa muna nilagay ang sugar. Maya pa yan. Nalo ko na yung sugar at pinapatunaw ko dito. At yung pinamamantika ko yung gata bago ko ihalo ang rice, ang sweet rice. Pero palagay ko hindi pa tumatamis. May sugar na kaunti. Itong luto na yung halaya ko na paglalagyan ng malagkit. Mas maigi kasi my friends and friendship na lutong-luto ang niyog at saka ang sugar para matagal ang biko at matigas. Yung masarap yung nagmamantika kaysa pagkulo ilagay mo pa agad hindi pa luto ang kanyang gata. Ngayon ilalagay ko na itong aking malagkit. Naihalo ko na my friends and friendship ang malagkit at halo-haloin ko lang para mag-mix. Inihiwa ko na itong potato into cube lang. Yung inihiwa ko siya ng cube. Para ihahalo ko sa minodo. Kung ano ang itsura. Ay, ganyan lang siya. Cube lang. Ganyan. Ganon din ang patatas. Ganito din ang hiwa. Cube din ang hiwa. Natutuyo na yung ginagawa kong latik na pang-topping ko sa biko. Pupunta pa ako my friends and friendship sa Vallejo. Isusoli ko yung firecrackers na binili namin at nakabili na pala si Chanel. Ay friends and friendship, malapit nang ayan, lumilitaw na yung langis ng niyog. Ang kukunin ko lang dito ay ang kanyang latik. Malapit na siya. Ay, halo lang ng halo. At ang langis nito ay sinasangag ko sa kanin kung tuwing umaga. 2 lata lang ng niyog ng gata ang aking ginawa na latik na ito. Noon, nung nasa Pilipinas pa ako, nung buhay pa ang mga magulang ko, gumagawa sila ng latik na ganito. Kasi hindi na kami nagbibili ng mantika sa store. Ang langis ng niyog ang aming piniprito, iginigisa, sinasangag ng kanin. Hindi na kami nagbibili sa palengke o kaya sa grocery ng mga mantika at napakamahal. At marami kasi kaming nyugan. Yun ang produkto namin, ang nyugan. Kaya nagpapakudkod ang mga magulang namin ng nyog sa yung mga alalay din namin. Pinapukudkod at ginagata yun. Nang natandaan ko pa ng aming kasama sa bahay noon na si Manang Lucy. Namatay na yun. Siya ang gumagata at ginagawang inigsan. Sarap kaya ang latik na ito pag inuulam mo sa kanin. Gusto ko. At ito rin na mantika ng nyog noon. Inahalo ko sa kanin ko at ang ulam ko ay yung pinangat na isda. Ay nako, ang sarap. Malinamnam talaga ang kanin. Mamaya ay kung may time pa ako, gagawa ako ng puto. Yung puto na kasaba. Kaya ito pinang-save ko ito at ito ang aking hulmahan. Kung matyaga ka lang my friends and friendship, sa lahat na bagay ay makakatikim ka ng nakikita mo sa Facebook. Dahil kaya nga nilang gawin, bakit ikaw hindi mo kayang gawin? Kaya din. Walang hindi natin kaya, kayang-kaya natin lahat ang mga bagay na gagawin. Depende lang sa iyong sarili. Minsan niisip mo agad, baka mahirap. Hindi. Walang mahirap, madali lang siya.
lahat ng bagay madali lang. So, umpisa, oo. Noon, my friends and friendship, nung nagtatrabaho ako noon, hirap na hirap ako sa mga tinitrain nila. Lalo sa production ako nagtatrabaho dito sa Amerika. Hirap na hirap ako. Parang magkukwit na ako, ayaw ko nang magtrabaho. Nilihirapan ako sa kakatingin sa microscope. Bandang huli, mga 2 weeks, yun, kayang-kaya pala. Ganun lang pala sa umpisa mahirap. Kaya tiyaga at sipag lang. Ayan na siya, nagba-brown na. Daming mantika, oh. Napadark brown ko siya para malinamnam. Mabango. Yan, patayin ko na yung apoy. At ililipat ko na. My friends and friendship, ito na yung pinipig. Kaya lalagyan ko na itong aking biko. Kaya magaling siya dahil yung mga kalaban niya, walang mga daan. Bibigay ko to kay Judelia. Ito. Bibigay ko rin ito kay Cherise. Ayan. Yan na, my friends and friendship. Okay na siya. Ito na, my friends and friendship, ang biko na ginawa ko. Mamaya pa yung iba ko pang putahe. Okay, what is that? Okay. Oh, yeah? Did you boat that? Yeah, and I got my helmet here. Oh my God, you know how? Yeah, I practiced it last night. But be careful, you know? Yeah, I got my helmet. Mommy's gonna order the rest. Wow. Ito, yung puto at saka kutsinta na nabili ko. At ito yung nabili ni Shana na platter. Merong barbecue. Yan siya. Ganun lang kami rito ang aming mga handa. Magluluto pa ako ng ulam mamaya kung ano pa. My friends and friendship, makulimlim ang panahon ngayong New Year dito sa Amerika. Sunday nga mamayang gabi ang aming New Year dito at nagre-ready na ang lahat. Tahimik na tahimik dahil mostly yung mga ibang mga Amerika, yung mga puti ay nagbabakasyon yan kung saang mga states sila nagpupunta at doon nagsiselebrate ng kanilang New Year. Kami lang ng mga Pilipino dito ang bongga-bongga todo maghanda pag New Year. Pero dati ganyan kami, dami-daming punong-puno yung mga table, pero nung bandang huli na-realize na namin na after all na naghanda ka ng kadami-dami tinitingnan mo lang kung paano mo na yan kakainin lahat at kung saan mo ilalagay at puno din ang ref. Dahil kaya-kaya kasi may mga handa rin katulad nila Junior lang mga anak, may mga kaya-kaya silang handa. Kaya nagiging wise na kami sa panahon ngayon. Nagbibili na lang kami ng mga pakonti-konti na hindi madami na kayang kainin o kung hindi rin makayang kainin, ilagay sa ref na kayang ipasok sa ref. Kasi parati na lang kaming nag-o-over ng food sa aming ref. Kaya ang kinahinatnan ay itatapon mo na yung bang sayang na sayang. Kaya yun, kaya kami lang naman is okay lang nagluto din ako. Magtitinulang manok ako mamayang gabi dahil pagkatapos nitong handaan, namimiss mong parang gusto mong humigop ng sabaw, di ba? My friends and friends, parang gusto mong humigop ng sabaw na parang na yung thirsty ka na parang nasusuya ka sa mga kinakain mo nung gabi. Kaya yun, magtitinulang manok na lang ako mamaya sa gabi. Pero magluluto ako ngayon ng minuto, yung minarinate ko na ipapakita ko dun sa inyo, my friends and friendship. At saka yung tinulang manok, ipapakita ko rin sa inyo na kahit papaano ay kahit simpleng luto lang ay masarap, my friends and friendship, na mai-appreciate din ninyo habang kayo nanonood sa aking mga luto. Oo, maraming mga vloggers na nagluluto ng mga the best silang mga chef, pero yung akin lang ay hindi, ano lang naman yung lutong bahay lang ni Mama Ella ang niluluto, pero masarap. My friends and friendship, maganda ang panahon, yung malamig lang, walang ka araw-araw, parang makulimlim pero hindi umuulan, maganda naman at parang smooth lang ang takbo ng traffic. Okay, so my friends and friendship, abangan na lang ninyo mamaya at iba-vlog ko rin ang aking pagluluto ng sweet ham at saka minodo. So hanggang sa muli natin pagkikita mamaya sa aking mga vlog, hanggang sa muling pagkikita sa aking mga vlog, at sana huwag kayong magsawa na mag-watch sa aking mga vlog at you can share, like and subscribe. So thank you for watching, my friends and friendship. Happy New Year sa inyong lahat.
wish ko, ang New Year's resolution ko ay lahat tayo ay mag-enjoy sa buhay, malayo sa sakit, at sana ang lahat ay all